nakikita nyo si Tatang, doon po sa sa mga hindi nakakaalam ay na-hospitalize po si Tatang, na-admit po siya due to sobrang severe na po ng kanyang ukat-ukat. At ngayon po ay meron palang nag-positive po siya sa H. pylori bacteria, pero sa bahay na po ang gamutan. Mas madali naman po yun kasi antibiotics lang po, and then may mga reseta po ng mga medicines for 1 month. Pero babalik din po sila kay doctor ng after 1 week. Ayan si Tata. Smiling face na. Smiling na. Smiling na. Pauwi na eh. Papagupit na daw. Papagupit yan. Actually po, doong bago magbagyo talaga, plano na namin magpagupit talaga kasi nga Paahit ng balwas. paahit na siya ng mga ano. Yun nga po, meron po kasi kaming kasabihan ng maliliit nung bata kami si nanay. Si nanay, pag naglalagnat kami, ginugupitan niya kami, parang may something ka na isa-sacrifice daw. Si Tatang sabi niya, yung buhok niya daw Pagkaya ng tanim. Tapos na tanim eh. Kaso nag-uulan, hindi namin siya naabutan na siya dito ng ng ukat-ukat niya, nagkasakit na siya. So hindi na nga po namin napagupitan, pero after na to paglabas, pag malakas-lakas si Tatang, puntahin na lang namin si Maki para pati ito daw tanggal para hindi mapagkamalang tatay nila. Pagbatain kita tayo sakto magdating. Tapos pagdating din yung pangulay ko na hypoallergenic. Kasi yung supply lang. Sabi po ay ano daw, tatay nila. Tsuhin lang Naman, hindi bunsong tsuhin. Ayan, nandito na po yung aming mga bill. Syempre na naman yung pakita, talikod lang yan. Ano to yung expenses pa sa likod. Ayusin na po namin, ayusin ko na po ngayon. Marami pa po nga ayusin for billing, tapos exit na po kami. Uuwi na po kami. Marami pa pong reseta na bibilhin pala kami, pero mabilis na lang. Mabuti nga po at kahit orange warning kami, hindi naman po maulan. Yun ang inaalala ko. Sabi ko baka mamaya mabutan pa kami ng baha dito. Kailangan namin makauwi na. Ayun lang, mamaya po ay namin kayo pag nakaligo na si Tatang at ligong-ligo na rin. Ligong-ligo na. Pag nakapagupit na, ayan, na yan. sa COVID. Parang tumubang nga si Tatang dito, hiyang Pero sabi nga ni Ate Nars, wag ka nang babalik dito, Tatang. Sabi ko, yun ang pinakamagandang bilin po. Wag nang bumalik sa hospital. Tama na po. Ayan po, ayusin lang po namin, tapos uwi na po kami. Ayan, inaayos ko po yung billing dito. Syempre, meron ding ayusin natin yung PCSO kasi sayang din yon. Nire-recommend din naman ng hospital bukod sa senior discount, meron pa tayong PCSO, kaya yun na lang yung hinihintay ko. Ayan po si Tatang, tuwan-tuwa na rin naman. Pero nahihinip na po at medyo matagal ang processing ng PCSO. Si nanay naman, ang unan, nandoon na lahat, nakapunpun na sa sasakyan. Inip na po mga seniors. Kaya kailangan na talagang ma-process. Ang nangyari po kasi, ang OTP ng PCSO na kay Ipeng, na kay Ipman, kaso nasa Raptor sila. Ang tagal kong nakukuha yung OTP, paulit-ulit ko yung process. Kaya medyo nagtagal. Kasi ni-register na yan ni Monique nung first day nila dito. Sila kasing kasama at bahang-baha nga doon sa amin, hindi kami makalabas. Sila ang nag-register. Kaso ngayon nga nung pinrases, ulitin ko sanang i-register sa under ng email ad ko. Hindi na pala pwede. Pinrases din ng hospital gamit yung email ad nila. Hindi rin pala pwede nga. Talagang nakalak na pala yun. Once na na-register na. Once lang pala siya pwedeng i-register. Nasa dagat sila. Syempre, nagbablog naman yung tao. Paano mo naman basta-basta na yun. So, waiting kami. Tapos, nagta-time out siya. Nakatatlong time out na. Bago na basa ni Ipman. Ayun, na i-process na rin naman. Guarantee letter na lang yung hinihintay.
Syempre po, karapatan naman natin na gamitin ang mga pondo ng gobyerno para sa mga ganitong ano po. Sayang naman, sa mga ganitong pagkakataon, meron naman silang ibinibigay. Kailangan lang natin talaga ng pasensya. Kahit naiinip na si Tatang, go tayo dyan kasi sayang din naman po. Kasi senior nga nila, hindi sila nakakakuha. Though, yun po ang isang ayusin din namin. Sayang naman yung mga mga benefits kasi ng mga senior citizens din. As itong sa PCSO nga, kasi wala nga yung nagpo-process ng PhilHealth. Alam namin yun naman po siguro yun. So, ang nagbibigay ng mga medical assistance ngayon ay ang PCSO saka yung DSWD. So, yung DSWD, i-process ko rin po yung bukas. Pero, kasi matagal yun i-refund. Refund naman po yun, pero medyo matagal din siya. Kung ngayon, ang May pa lang daw po kasi yung binabayaran ng July, so malamang, kami, September. At least meron, diba? Gano'n naman talaga. Kahit naman sa PhilHealth before, nung nanganak din ako, yung reimbursement doon, 60 days ko rin bago nakuha. Naka-cheque pa. Sa PhilHealth, naka-cheque rin yun nung nanganak ako, yung reimbursement doon sa mga ginastos na outside ng hospital. Ni-reimburse naman yun before. O gano'n naman, kailangan natin gamitin yung mga bagay na yung mga pondo na pwede nating magamit from the government. O, diba? Ano naman natin yan? Karapatan. O, ano masasabi ng ating pasyente na bag na lang yung unan? Hanggang pa tayo sa ospital ay nagpapras ng mga Papel. papel. Pero okay na ang pakiramdam nyo? Pero okay na rin. Okay na ang Saka hindi na po siya nagka-hyperacidity. Hindi na umuwi. Simula nung pinasok ko after, kinabukasan hindi na, no? Kasi nalapatan na ng tamang gamot. Syempre. At saka may ganito po. May suwero na ganyan na kahit paano yung electrolytes ay nandyan. Kulang kasi ang electrolytes na ni Tatang. Sodium saka potassium ay nagkulang na. Tapos pinainom pa siya ng magnesium. Ayan, okay na po si Tatang. Sabi nga, good vibes only na lang. Damit ni Tatang ngayon, good vibes only. Next time naman ay buhok naman ni Tatang ang namin, target. Saka Tang? Balbas. Ngiting tagumpay na si Tatang. Atang. Ngitingnan pa ni Tatang yung talaga oh. Parang pinapractice pa Pinalala niya po doon yung manok niya. Nakakalima. Hey, graduate. Dandahan, Tang. Wait lang, Tang. Dito lang muna kayo. Anong masasabi ni nanay dyan? Si nanay ang relieve na. Saka si Tata. Upo muna kayo dyan, Tang. Upo muna, Tang. Mayan ng isip kasi out na. Exit na. 1 month medication pero mabilis lang yan. Yung kung ano-anong iniisip na lahat. Walang peace of mind. Kaya lalong nag-uukad-ukad. Ayun. Correct. Nakakaalam kasi Kinakabahan. wala yung mga agam-agam na kung ano-ano na sakit. Pag may doktor, no? Si doktor. Wait muna, Tang. Okay, Si Dr. Amador and si Dr. Hernandez. Dr. Fernandez. O, teka. Alalayan ko si Tatang. Excited ka man masyado, Tang. Okay. Go. Bye-bye. Ako po ay maiiwan at ako magpa-process ng billing. May dalaman. Go. Nagsundo. Go. Sarado ko na, baka may dumaan. Ayan po, thank you so much po sa Westmin Hospital. At least pinayagan po na ma-release si Tatang kahit pinaprocess pa po yung payment namin dito. Yung ako na lang po yung mag-wait kasi for evaluation pa po yung sa PCSO. Ako na lang yung maghihintay po dito. Yan! At dahil nga po medyo na-stress yung taga billing ng hospital, hindi naman sila na-stress. Talagang grabe yung assistance nila sa amin. O yan, bibigyan namin sila ng pasasalamat.
lechong manok at leeg na paborito nila. Diba? Yes, paborito nila yan. Dito naglalakad sila pagtanghal. Pumupunta po sila dito. Favorite nila ang leeg. Dadalhan ko sila ng libreng leeg and lechong manok. Ayan, nandito na po ako sa apartment. Natatapos din sa wakas. 3 p.m. Sobrang tagal kong natapos. And then nakakuha na ako ng med certificate ni Tatang. And then medical abstract. Ang nakalagay talaga dito is acid-related disease. Meron kasi siyang nakalagay din na H. pylori infection. Kasi nga, acid-related din naman talaga ito. Ayan lang po. Sana po ay hindi na maulit itong namin. Itong experience na to ni Tatang. Kasi nakakaawa naman po ang mga thunders kapag ganyang na-hospitalize pa. Sobrang, sobrang burdensome sa kanila yung mga ganon. Inip na inip nga po si Tatang doon. Kaya lang syempre wala naman pong magawa. Kailangan po talaga niyang tapusin kung ano man yung mga medication and lab test na kailangan pong gawin. Pero ngayon, so far, malakas na po si Tatang din. And very positive naman na siya. Sabi nga namin sa kanya, wag siyang masyadong magpa-stress sa sarili niya. Para hindi umangat ng umangat or mag-generate ulit yung acid at mabuhay na naman yung mga bacteria na yon na kailangang ma-deads within a month. Ayun. Salamat po sa mga nag-assist ng mga nurses and doctors ni Tatang doon sa Westmin Hospital dito po sa amin. And then syempre sa lahat po ng nag-pray and nagpaabot po ng pagmamahal kay Tatang. Thank you so much din po sa lahat. Thank you po. Maraming salamat po and okay na po si Tatang so far. Ang next niya po is gupit. Hindi na ukad-ukad. Magpapagupit na daw po siya para poging-pogi. Ayan, thank you so much po. Bye!